A teacher affects eternity. Kasabihan lang yon. Kasabihan na pinatunayan ng panahon at kasaysayan. Sa dinami-dami ba naman ng propesyong mapagpipilian? Doktor, abogado, engineer, nurse, o maging ang simpleng magtataho, parlorista at tricycle driver. Lahat yun dumaan sa isang guro. Hindi ko na matandaan kung ilan ang mga naging guro ko. Pero meron isang tumatak sa isip ko. Yung teacher ko sa biology. Si Ma'am Perlita Santos. Sino bang makakalimot sa kanya? Tinalo pa si Miss Tapia ng school bukol. Sa sobrang pagkatero, tingin ko sa kanya parang buhaya. Na sa anumang oras, sasagpangin ka na walang kalaban-laban. Plus, get one half crosswise. Number 1 question. Ganon si Ma'am Santos. Laging may sorpresa. Kung paano siyang pumasok ng natataranta dahil laging 5 minutes late. Gusto niya mataranta ka rin sa surprise quiz. Carlos, wala ba kayong supply? Angela, dalawa yung plancha namin sa bahay. Iperam ko sa iyo yung isa. Pati ba noon personal grooming ng estudyante? Pinakikalaman pa. Magaling naman siya sa subject niya. Minsan nga lang, parang praning. Bigla na lang natutulala. At pag may nag-ingay, nambabato ng eraser. Wala naman kaming alam tungkol kay Ma'am. Maliban sa byuda na siya at may isang anak. Hindi lang naman ako ang asal sa kanya. Marami kami. Pakiramdam namin kasi sobra na siya kung may masok. Gaya na lang nung umabsent ako ng 4 na araw. Napaaway kasi ako. Ayoko pumasok na may black eye. Carlos, remain after class. Lagot. Sigurado alam na ni Ma'am ang nangyari. At sigurado, lalabas na naman yung pangil niya. Isama na ang sungay at buntot. Bukod sa pagagalitan ako, babantaan pa ako na bibigyan ng low grade sa character education. Makahulugan ang titig sa akin ni Ma'am. Di ko maipaliwanag. Matamlay siya nung hapon na yun. Carlos, I want you to go with me after class. Saan po, Ma'am? Sa bahay namin. Nagtataka naman, pero di ako nagtanong pa. Nasa isip ko na baka magpapatulong siya magbuha ng libro bilang parusa sa mga kalokohan ko. Pagdating sa bahay nila, may nadatnan ako ng higa sa papag na kutsyon. Halos kaedad ko pero kakaiba siya. Carlos, siya si Ace, ang anak ko. Meron siyang cerebral palsy. Lahat ang kailangan niya, nakadepende sa akin. Hindi niya kaya ang sarili niya. Nabigla ako sa akin na tuklasan. Nagbago ko sa isang iglap ang tingin ko kay Ma'am.
Kaya pala lagi siyang nagmamadali sa pag-uwi. Kaya pala lagi siyang 5 minutes late. Kaya pala minsan nakatingin siya sa malayo. Nang mga oras na yon, naging instant hero sa paningin ko si Ma'am. Sa kabila ng kanyang suliranin at dalahin sa buhay, nagagawa pa ni Ma'am na pansinin ang mga kakulangan ng mga estudyante niya. Sa kabila ng obligasyon sa tahanan, nagagawa niya ang trabaho sa paaralan. Carlos, ang pangarap ko sa anak ko, kahit kailan hindi na matutupad. Pero ang pangarap ko para sa inyo, yung mga batang hinuhubog ko, pwede mo ba tuparin para sa akin? Noon ko lamang na-realize, mali pala ang impression ko kay Ma'am. Ngayon, malayo nang narating ko. Hindi ko alam kung nasaan na si Ma'am. Pero sa puso at isipan ko, mananatili siyang magandang halimbawa at mabuting karanasan